Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Luciano. Taong 1972, Caban, Bohol. Kagaya ng karamihan, lumaki si Luciano sa poder ng pobre niyang mga magulang. Yung tatay niyang si Husen, pawang mamumundok at utusan lang sa baryo. Yung nanay naman niya, wala nang ibang trabaho maliban sa pagtatanim ng mga gulay sa harding pinagpagalan nilang gawin. Napakahirap ng buhay noon sa lugar nila na halos maituturing mo ng biyaya ang pagkakaroon mo ng isang sentimo. Dahil sa ganoong sitwasyon, sa murang edad ni Luciano, natuto siyang magtrabaho. Kung kani-kanino siya noon nagpakatulong, hanggang sa dumating ang puntong kinupkup siya ng isang matanda na nagngangalang Mariano. Mabait sa kapwa-tao yung matandang yon. Relihiyoso at palakaibigan kung maituring ng malalapit nitong kakilala. Ngunit lingid sa kaalaman nila na sa likod ng masayang pagmumukha ng matanda, nagtatago ang anino ng mga masasama nitong gawain. Sa mga unang araw niyang paninilbihan kay Mariano, naging maayos naman ang lahat. Simple lang ang kanyang trabaho at yon ay walang iba kundi ang maglinis ng bahay mula umaga hanggang gabi. Ang pinakaayaw kasi noon ng matanda ay yung pagkakaroon ng mga alikabok sa mga sinaunang muebles na pagmamay-ari nito. Nauunawaan naman yon ni Luciano, kaya sa abot ng kanyang makakaya, sinusubukan niya talagang maging masinop para makapagpakitang gilas. Sa araw-araw niyang pagtatrabaho sa matandang yon, hindi naglaon na pansin na lamang niya na 7 taon na pala siya roong nagtatrabaho. Itong mga panahong ito, 19 anyos na si Luciano. Ganon pa rin naman ang trabaho niya sa bahay nito, maglinis mula umaga hanggang gabi. Yung iba niyang kasama sa tahanang yon, matagal nang umalis dahil sa mababang pasahod. Pero siya, pinili niyang manatili. Sa isip-isip ni Luciano, naghihirap na ang mga magulang niya. Mag-iinarte pa siya sa kung anong trabaho ang meron siya. Paulit-ulit din niyang pinapaalala sa kanyang sarili na wala siyang pinag-aralan. Kung aalis siya bilang katulong, mataas ang tsansang wala nang tatanggap sa kanya. Sa huli, babalik siya sa kanyang pamilya para maging pabigat. Isa pa sa kanyang mga inaalala ay yung perang ibinibigay niya sa kanyang mga magulang pangtustos sa iba pa nitong mga pangangailangan. Dahil sa ganoong kaisipan, nagpatuloy itong si Luciano. Lahat ng gusto ng kanyang amo, tama man o mali, sinusunod niya yon ng walang pag-aalangan. Sa kahit na anong aspeto rin, pinipili niyang maging matapat upang maingatan ang kanyang reputasyong binuo sa isipan nito. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, nanatiling maayos ang trabaho niya. Maliban kasi sa 2 matanda, wala na siyang ibang dapat pang pakisamahan. Kung hindi niyo kasi na itatanong pinuno, hindi nabiyayaan ng anak si Tandang Mariano sa asawa nito. Mag-iilang dekada na silang kasal pero wala pa ring nabubuo. Hanggang sa pagtanda nila noon, unti-unti na nilang natatanggap na hindi talaga para sa kanila ang ganoong buhay. Kaya imbis na mag-alala para sa magmamana ng kanilang yaman, pinipili na lamang ni Mariano na magkayod upang mabigyan ng magandang buhay ang asawa niya habang nabubuhay pa ito.
Ang problema lang, sa loob ng ilang taon, wala pa rin kaide-ideya si Luciano ukol sa negosyo nito. Basta kapag nag-uusap sila, paulit-ulit na sinasabi ng matanda na may malaking tindahan yon sa karatig bayan. Dagdag pa nito na, maliban sa tindahan, may malalawak din siyang lupaing pagmamay-ari. Kung tutuusin, hindi na niya kinakailangan pang magtrabaho, pero dahil sa nabuburyong siya sa kanilang tahanan, kinakailangan niyang gawin ito. Dahil sa mga inilahad ng matanda, walang pagdadalawang isip naman niya itong pinaniwalaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsisilbi, mas lalo naman niyang ginalingan nang marinig niya mula sa bibig ng matanda ang kagustuhan nitong dagdagan ang kanyang sweldo. Bukod kasi sa nakikita din nito ang kanyang pagtsatsaga, hindi nito maipagkakaila ang kagustuhan nitong umangat ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang naghihintay si Luciano ng hapunan, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya yung amo niya na kapapasok lang sa bakuran ng bahay nito. Dahil nasa ikalawang palapag siya noon, dali-dali naman siyang bumaba para buksan ang pinto. "Magandang hapon ho, Ginoong Mariano. Kumusta ho ang inyong trabaho? Gusto niyo bang magkape? Ipagtitimpla ko ho kayo." Bungad na wika niya. Nang marinig naman yon ng matanda, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Dahil dito, dali-dali naman siyang tumungo sa kusina para magtimpla ng kape. Pagbalik naman niya sa sala, nadatna naman niya itong nakabihis na at kasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa kanyang asawa. Upang hindi naman maistorbo ang dalawa, matyaga naman siyang naghintay na tawagin siya ng matanda. Hindi naglaon. Nang marinig na niya ang kanyang pangalan, nagmamadali naman siya doong lumapit, bit-bit ang isang tasa ng kape. Pag-abot naman niya rito, dali-dali naman siyang umalis, pero nang akmang papabukas na siya ng pinto, narinig niya ang boses ng matandang yon na nagsasabi ng, "Luciano, bumalik ka na muna rito at may iaalok ako sa iyo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang bumalik. Pagharap niya sa kanyang amo, masaya naman niya itong tinanong ukol sa pakay nito. Dahil sa kanyang sinabi, direkta naman siya nitong inabisuhan ukol sa nais nitong mangyari. Ayon sa matanda, titriplihin niya ang sahod nito kung papayag yung maghatid ng mga karwahe sa lugar ng Buena Vista. Dagdag pa nito na wala siyang ibang gagawin maliban sa ihatid ang mga sako-sakong ani na nakaimbak sa bodega nila. 21 beses niya yung gagawin sa isang buwan at sa oras na makumpleto niya ito, agad siya nitong bibigyan ng sweldo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang amo, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Kung iisipin kasi, napakagaan ng trabahong yon, maliban na lamang sa mga daan na tatahakin niya. Sa mga panahon kasing ito pinuno, hindi pa maayos ang daan mula Caban patungong Buena Vista. Kokonting parte lang din ito ang may mga naninirahang tao, kaya kalimitan sa mga kalsada, talahib at kakahuyan ang makikita mo. Idagdag mo pa rito ang pag-alis mo ng gabi, kaya medyo nakakabahala rin talaga kung iisipin. Pero para kay Luciano, mas mahalaga ang pera kesa sa buhay niya. Ang palagi niya kasi noong iniisip ay yung pagkaing mailalagay niya sa hapagkainan nila.
Matapos naman nilang magkasundo, agad naman siyang sinamahan ni Mariano patungo sa bodega nito. Nasa likod lang yon ng kanilang tahanan, kaya paglabas nila ng pinto, agad na nila itong nasilayan. Sa kanyang pagmamasid, may mga tauhan naman siya nitong nakitang nagpapasok ng mga sako-sakong palay. Siyempre, bilang matapat na tauhan ni Mariano, wala siyang naramdamang hinala sa mga negosyo nito. Pagpasok naman nila sa loob ng bodega, tumambad sa kanya ang napakaraming sako ng palay na nakaimbak doon. Hindi niya mawari kung paano ito naipon ng matanda, pero dahil sa alam naman niyang may malawak yung lupain, hindi na siya gaanong nagtaka. Ang kaso lang, habang binabagtas nila ang daan patungo sa pinakadulong parte ng bodega, may mga naaamoy siyang nakakasulasok na baho. Yung nalalanghap niya noon, parang natuyong ihi ng daga, tapos nabubulok na karne. Basta, samot-saring amoy talaga. Kapag pumipikit nga siya, halos hindi niya maisip na nasa imbakan pala siya ng bigas. Upang maiwasan ang anumang uri ng pagdududa, inisip niya na lang na baka matagal na itong naimbak ni Mariano sa lugar na yon. Kahit papaano kasi, posible naman talagang magkaamoy ng ganon, lalo na kapag napabayaan. Dala naman ang kanyang kuryosidad, pasimple naman siyang nagtanong sa amo niya ng, "Ginoong Mariano, bakit ho parang hindi maganda ang amoy dito? Mukha hong hindi ito naasikaso ng mga binabayaran niyo. Pagsabihan niyo ho sila, para naman hindi sila puro pahinga." Nang marinig naman ito ni Tandang Mariano, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi naman sila nagpapabaya, Husyano. Matagal na itong nakaimbak dito. Sinadya ko talagang hindi ito palinisan. Alam mo, mas mahalaga ang nilalaman ng palay kesa sa mismong palay. Magtatatlong taon ko itong iningatan at itinago. Kaya ngayong malaki-laki na ang kantidad nila, kailangan na silang idispatsa. Pagkatapos nito, Husyano, magre-retiro na ako. Dahil sa sinabi ng matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Paglabas nila sa bodega, pakiramdam niya na buhay ang kanyang mga baga. Pagbalik naman nila sa tahanan nito, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa kanyang mga gagawin. Ayon sa matanda na, hindi na niya kailangan pang pumasok ng bodega para kumuha ng mga dadalhin. May mga nakatalaga na siyang tauhan para doon at ang kailangan na lamang niyang gawin, dalhin ito sa Buena Vista. Wala ring kaso kung umaga na siya bumalik, basta ba'y madala niya yon ng maayos at kumpleto. Nang marinig naman ni Husyano ang tungkol sa bagay na yon, napatangulang naman siya habang nakatingin sa matanda. Kinahapunan bago magsimula ang kanyang trabaho, nagdesisyon na muna siyang umuwi para magpaalam. Wala namang naging pagtutol ang kanyang mga magulang, bagkus ay natuwa pa nga ang mga ito sa magandang balitang kanyang dala. Matapos naman niya yung gawin, agad naman siyang bumalik para maghanda. Tubig, pagkain, damit at kumot. Hindi niya kinalimutan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, madaling araw na siyang makakabalik. Mas pinili niyang gano'n na lamang ang takbo ng kanyang trabaho kaysa magpumilit siyang umuwi ng 10 oras. Pagpatak naman ng takip silim noong mismong araw na yon,
Tapos nang naayos ni Husciano ang mga dadalhin niyang kalabaw. Nalagyan na rin niya ito ng kangga na siya namang dali-dali niyang ipinaalam sa amo niya. Ang buong akala niya kasi noon, mas maaga siyang makakapaghanda, mas mapapaaga ang kanyang pag-alis. Ang kaso lang, pagdating niya sa kinaroroonan nito, inabisuhan siya nitong 8:00 ang kanyang alis. Mas mainam nang maglakbay ng ganoong oras, gawa ng sigurado na ito na hindi na gaanong maraming tao ang nasa labas. Nang marinig naman ni Husciano ang sinabi nito, kahit marami siyang katanungan, pinili niyang manahimik na lang. Sa isip-isip niya, may tinatago ang amo niyang yon na nakalagay sa loob ng mga sako. Kung talaga kasing gusto niya yung madala sa Buena Vista ng ligtas, mas mainam na paalisin siya nito ng mas maaga. Sa kanyang paghihintay, agad naman niyang pinuntahan ng trabahador sa bodega. Doon kasi niya iniwan ang mga kalabaw na inayos niya, nang sa gayoy madali itong malalagyan ng mga palay. Sa kanilang pag-uusap, marami siyang naitanong sa trabahador. Alam niya kasing bago lang ito, kaya na may hindi pa gaanong pamilyar sa kanya ang ginagampanan nitong trabaho sa ilalim ng pamamahala ng matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, "Ako ang bagong nagbabantay sa bodega. Yung pinalitan ko kasi, nagkasakit sa baga eh." "Hindi mo ba alam? Inarereklamo sa barangay si Ginoong Mariano. Maraming naghihintay sa kanyang asunto. Ang hindi ko lang maisip, bakit pinahihintulutan pa siyang magpalakad ng kanyang negosyo? Politiko talaga. Kapag may pera ka, absuelto ka. Pero kapag wala, mas sobra ka pa sa taksil at mamamatay tao." Dahil sa sinabi nun, bahagya naman siyang napatahimik at nagmasid. Yung pinag-uusapan kasi nila, alam niyang ayaw na ayaw ng matanda, kaya pinili niyang wag nang ituloy ang mga itatanong niya. Sa halip, itinuon na lamang niya ang kanilang paksa ukol sa dami ng palay na kanyang dadalhin. Naitanong niya rin sa budigero kung nakapunta na ba yon ng Buena Vista at kung ano ang mga bagay na kanyang aasahan doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinaalalahanan lang siya nito na huwag magtiwala sa pagkain. Hanggat maaari, magdala siya ng baon sa kadahilanang talamak sa kanilang lugar noon ang mga manlalason. Sinang-ayunan naman ito ni Husciano, gawa ng maging siya man, muntik-muntikan ng mabiktima ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman silang napatahimik nang masipat nila ang paglapit ni Tandang Mariano sa kanilang tinatambayan. Pagharap naman ito, agad naman sila nitong niyayang maghapunan na siya namang hindi na nila tinanggihan. Pagdating naman nila sa loob, unang tumambad sa kanya ay yung pumalit sa kanya. Halos mapangiti na lamang siya noon, gawa ng habang pinagmamasdan niya ito, di niya maipagkakailang nakikita niya doon ang kanyang sarili noong bago pa lamang siyang nagtatrabaho. Gayunpaman, sa kabila ng mga alaalang yon, pinili niya pa ring wag itong pansinin. Habang naghahapunan sila, nabanggit naman ni Tandang Mariano ang mga rason nito kung bakit gabi siya nito pinapalakad. Ayon sa matanda na, hindi niya madadatna ng mga taong padadalhan niya nito kung masyado pang maaga. Naghihintay kasi yon ng mga sasakyang pagsasabayan nila ng mga lako
kung kaya't kailangan nilang magtrabaho ng 10 oras. Dagdag pa nito na mas mainam ng ganon nang sa gayoy maunawaan ni Husciano ang mga nangyayari sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito na sa oras na masanay siya sa ganoong trabaho, kahit anong oras pwede na siya doong pumunta kung yon ang gusto niya. Basta ba'y hindi siya mahuli, wala itong problema. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang tumango. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman silang lumabas para ikarga na sa mga kangga ang mga sako ng palay na kanyang dadalhin. Hindi naglaon, nagsimula na rin siyang maglakbay, bitbit ang isang malaking sulo na gumagabay sa daang kanyang tinatahak. Pagkaraan pa ng ilang oras, malayo na siya sa lugar nila. Halos wala na rin siyang nakikitang tao sa daan, kaya mas binilisan niya ang pagpapatakbo ng mga kalabaw. Sa pagsapit naman ng 12:00 ng hating gabi, ilang baryo na ang kanyang nadaanan. Karamihan din sa mga naninirahan doon, nasa loob na ng kanilang mga bahay. Ayon nga sa kanya, yon ang unang beses na makakita siya ng ganoong lugar. Yung tipong kahit marami ang mga tahanan sa buong paligid, pakiramdam niya matagal na yung inabandona. Isipin ninyo, maliban sa walang liwanag sa labas ng mga bahay nito, gawa din sa nipa ang karamihan ng mga bahay na kanyang nasisipat. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid sa paligid, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang isang lalaking nakaupo sa gilid ng isang lumang tindahan. Pikit na ang mga mata nito, kaya inakala niyang yon ay lasing lang. Ngunit hindi pa man siya nakakalagpas sa lalaki, bigla naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan. Nang marinig niyang magwika yon sa kanya ng, "Bukas ka na tumuloy. Delikadong lugar na madadaanan mo pagkatapos ng baryong ito. Diyan sa Buena Vista, nagkalat dyan ng mga aswang totoy. Matanong lang, baliw ba ang nag-utos sa'yo? Bakit kanya pinalakad ng ganitong oras? Taga dito ba talaga kayo?" Matapos naman itong makapagsalita, tumawa lang naman yon na parabang nasisiraan na ng ulo. Dahil dito, pinili na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Sa puntong yon, kahit hindi aminin ni Husciano, hindi niya maipagkakaila ang takot na nararamdaman niya. Habang papalapit kasi siya sa lugar na kanyang pupuntahan, may mga napapansin siyang kakaiba. Una, maya't maya ang pagdaan sa kalsada ng makakapal na usok kahit wala naman siyang nakikitang nasusunog. Ang mas ikinagulat niya pa ay nung makasilay siya ng asong naglalakad ng paatras. Yung mga kalabaw din niya nagsimula ng maging maligalig at kalaunay parang nagwawala na. Mabuti na lang, nakapasok na siya noon sa lugar ng Buena Vista bago pa man siya tuluyang iwan ng kanyang mga kalabaw. Sa maniwala man kayo o hindi, bumalik sa normal ang mga pangyayari nung mapasok na niya ang lugar na yon. Dahil dito, ipinagpatuloy naman niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makita na nga niya yung isang malaking bodega sa gilid ng daan. Maraming kalalakihan ang nakatayo sa labas nito na parang naghihintay ng mga paparating na kopra. Paglapit naman niya sa mga panauhing yon, agad naman niyang inilahad ang pangalan ng amo niya. Akala niya, ipapababa lang ang mga dala niyang sako, pero pinaghintay pa siya nito.
Ayon sa mga trabahador, importante ang mga koprang dala niya, kaya kailangan niyang makausap mismo ang namumuno sa kanila. Nabanggit din ito sa kanya na maswerte siya sapagkat nasa ganoon siyang trabaho. Matapos naman itong makapagsalita, wala namang nagawa itong si Husciano kundi ang maghintay. Kalahating oras pa ang dumaan, bigla naman niyang narinig ang kanyang pangalan na ipinapatawag ng amo niya. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya kung ano ang pakay nito, nagdesisyon naman siyang sumunod sa tauhan nito. Kahit papaano kasi, kampante naman siya sa lugar na yon, lalo pat may sarili yung makinarya na nagbibigay ng liwanag tuwing gabi. Pagpasok naman nila sa loob ng isang silid, bumungad sa kanya ang isang matandang matabang lalaki na may hawak-hawak na tungkod. Yung isang paa nito, napansin niyang para nang nabubulok dahil sa mga sugat nito doong hindi humihilom. Napakabaho rin ng matandang yon. Animoy matagal na yung hindi naliligo. Pakiramdam nga niya, mas may pera pa sila rito buhat sa suot at itsura nito. Subalit, nang magsimula ng magsalita ang matanda, unti-unti namang nabago ang paningin ni Husciano. Hindi niya mawari pero paulit-ulit na inilalahad sa kanya ng matanda na sa kanilang pamilya hindi mahalaga ang itsura. Ang importante, ang kapangyarihan at ang impluwensya sa kapwa. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, inabisuhan nito ang mga tauhan niyang nasa tabi nila na dalhin papasok ng kanyang silid yung mga sako ng palay na kanyang dala. Pagkarinig naman ni Husciano sa sinabi nito, agad naman siyang umalma sa kadahilanang ang buong akala niya ilalako yon ng matanda. Ngunit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Karamihan sa mga koprang nakukuha namin dito, ibinibenta namin sa mga bayan-bayan. Pero yang ipinadala ni Mariano, alam kong espesyal yan. Maya-maya, malalaman mo rin kung bakit. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, agad namang pumasok ang mga tauhan nitong dala-dala ang mga sako ng palay. Paghawak naman doon ng matanda, agad naman niya yung binuksan, tapos hinukay ang pinakamalalim na parte nito. Akala nga ni Husciano noon pinuno kung anong epektos ang ipinadala ng amo niya. Pero paghugot naman ng matanda sa nahawakan nito, tumambad sa kanya ang tuyong braso ng tao. Agad yung nginat-ngat ng matandang yon na parabang sabik na itong kumain ng ganoong uri ng karne. Matapos naman yung masilaya ni Husciano, bigla naman siyang napatayo, sabay labas ng silid na yon. Di naman siya pinigilan ng matanda, gawa ng ang buong akala nito, babalik pa siya para kuhanin ang bayad. Pero lingid sa kaalaman nito, wala nang balak na humarap pa si Husciano sa kanya. Pagkalabas kasi nito ng bodega, agad nitong kinalas ang taling nagdudugtong sa kangga at kalabaw, sabay patakbo nito ng napakabilis. Bagaman nasasaktan na ang kalabaw na sinakyan niya noon, hindi niya na ito inisip pa sa kadahilanang ang nais niya lang noong mangyari, makatakas sa lugar sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa, dahil sa pag-alis niya, narinig naman niyang nagsigawan ang mga trabahador sa labas ng bodega. Akala niya magsusumbong pa yon sa amo nito pero pagsilay naman niya sa kanyang likod, bumungad sa kanya ang mga ito na paisa-isang nagsisidapa sa lupa habang nagpapalit ng anyo.
Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyang bumungad sa kanya ang mga dambuhalang baboy at aso. Pagsiangil naman ng mga ito, mabilis naman yung humabol, dahilan para makaramdam siya ng matinding takot para sa kaligtasan niya. Kung iisipin, wala nang paraan si Luciano na matakasan ang mga ito. Gawa ng habang tumatagal, bumabagal yung kalabaw na sinasakyan niya. Ang ipinagpasalamat niya lang noon, bago mawala ng enerhiya ang kalabaw na yon, nasipat niya ang printera ng baryong dinaanan niya. Pagramdam naman niyang hingal na ang kalabaw, dali-dali naman niya itong iniwan, sabay takbo patungo sa mga bahay-bahay na nasa gilid lang ng daan. Bawat isa sa mga tahanang yon, pilit niya talagang ginising, pero tila bang walang nakakarinig sa kanyang pagtawag. Pagdaan naman niya sa isang tindahan, nasipat niya yung lalaking kumausap sa kanya na biglang sumitsit. Wala siyang kaide-ideya kung sino ito, pero napilitan na siyang pumasok sa bahay nito. Nasisiguro niya kasing ligtas siya sa lugar na yon, gawa ng bukod sa gawa sa bato ang dingding ng bahay nito, napakatibay din ng bubong na gawa sa yero. Pagsarado naman ng lalaki ng pinto, bigla naman yung napaupo sa tabi habang tumatawa. Sabi ko na babalik ka. Kumusta dun, Totoy? Masaya ba? Mabuti nga nakatakas ka pa eh. Akala ko kanina, katapusan mo na. Wika nung lalaki habang pinakikiramdaman ang mga nilalang na gumagapang sa bubong ng bahay nito. Nang marinig naman yon ni Luciano, iniwasan niya pa ring magpakakampante. Sa halip, habang hindi pa sila napapasok ng mga ito, naghanap na siya ng mga armas na pwede niyang gamitin para mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit nang mapansin naman ito ang kanyang naging akto, mariin naman siya nitong inabisuhan na maging kalmado. Pagmamayabang pa nito na, kahit bagyo, hindi kayang gibain ng bahay niyang yon. Dahil sa sinabi ng lalaki, napilitan na rin siyang pakiramdaman ng mga nilalang. Nang mapagtanto naman niyang hindi nito nabubutasan ang bubong ng bahay, doon na siya unti-unting kumalma. Pagpatak naman ng 3:00 ng madaling araw, lahat ng mga nilalang na humahabol sa kanya, unti-unti nang nawawala. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan naman siya nitong magpahinga na dahil malayo-layo ang kanyang babaybayin pagpatak ng umaga. Matapos ang pangyayaring yon, awa naman ng Diyos, nakauwi siya ng buhay. Yung lalaki namang tumulong sa kanya, nagmagandang loob namang sumama sa kanya na siya namang hindi na niya pinahindian. Sa isip-isip kasi noon ni Luciano, ramdam niyang ligtas siya kapag kasama niya ito. Wala man siyang kaide-ideya sa taong yon, isa lang ang kanyang nalaman, at yon ay ang ginawa nitong pagpatay sa dati niyang amo na si Mariano. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung binalikan sa tahanan nito, pero hindi niya na yun doon nadatnan. Magmula noon, matyaga naman niyang hinintay ang lalaki na bumalik para sana magpasalamat, pero sa kasamaang palad, hindi na yon nagparamdam pa. Alam niyo, Pinuno, hanggang sa pagtanda ni Luciano, nanatili pa ring misteryo sa kanya ang lalaking yon. Naniniwala rin siyang kung hindi sa tulong nito, maaaring napaslang na siya ng mga tauhan ng kaibigan ng amo niya. Pero alam niyo, Pinuno, alam kong sobrang nakakatakot ang lahat ng karanasan na yon. Pero ang talagang hinding-hindi malilimutan ni Luciano ay nung masilayan niya
matandang may mga sugat na hindi gumagaling. Okay. Opinion ko sa kwento. Yung title, ewan ko pero make sense naman siguro, no? Kasi ikaw ba naman makakita ka ng sobrang tanda? Pangit. Siguro pangit Tapos, may mga malalaking sugat sa katawan na hindi gumagaling. Tas naaamoy mo pa. Di ba? Maski naman ako mandidiri ako nun eh. Ito talaga, pwede nating makita to kahit saan. Punta ka lang ng ospital eh. Sobrang dami dyan. Siguro kaya niya nasabi na yun yung pinaka nakakatakot na parte nitong kwento na to. Kasi yun talaga yung tumatak sa pagkatao niya. Kasi ikaw, isipin mo nasa liblib ka na lugar. Baryo yun, baka nga yung ilaw rito gasera lang eh. Tapos makakaaninag ka ng maraming tao na nakakatakot yung itsura. Tapos may isang namumukod tanging matanda doon na maraming sugat, tapos hindi gumagaling. Tapos nung nilabas mo yung pinapadala sa'yo ng amo mo, nakita mo na parang ang lakas pa nung matandang yun, tapos laway na laway dun sa pinato yung kamay ng tao. 'Di ba? Talagang matotrauma ka nun, buong buhay mo siguro dadalhin mo talaga yung takot. 'Di ba? Kaya siguro ito yung ginawa niyang title. Pero ang masasabi ko lang, sobrang nakakatakot ng kwento na to. Wala gaanong na-involve na mga may lihim na karunungan, albularyo o kung anuman, pero iba yung dating ng kwento. Talagang nakakakilabot, lalo na kung ilalagay mo yung sarili mo sa pwesto ni Husciano. 'Di ba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.